Good day everyone, welcome to another video dito sa Man Cannot Ride. At ang sabi nga nila, we dress for the slide, not the ride. O yun ang pag-usapan natin ngayon habang pupunta tayo ko sa, actually hindi ko alam kung saan ako pupunta. Basta magra-ride lang ako. Pupunta lang ako kung saan ako dalhin ng dalawang gulong ni Octavia, my CF Moto 400 NK. This is the 2019 model. Medyo gumagaling na pala yung kamay natin. Naka-splint pa rin. Kasi hindi ko pa siya pwedeng igalaw-galaw kasi yung buto hindi pa masyadong gumagaling. Anyway, yan, pag-usapan natin. Tara. Ang suot ko ngayon, I'm wearing my Benkia riding jacket and my safety pants. And I will tell you right now, etong Benkia riding jacket ko, wala tong anti-abrasion. Yung anti-abrasion na yun yung panlaban sa slide. Okay. Ang magandang panlaban sa slide kasi is leather. Ito kasing mesh jacket na to, ma-press ko lang siya kapag summer. Meron siyang padding, yun yung kanyang protection, pero against sa slide hindi siya maximum protection. And I'm wearing my safety pants na meron din mga padding, nilagyan ko ng padding and armor. Yun nga lang, hindi siya ganun ka resistant to sliding. So palpak ako sa riding gear ko ngayon. Ang ginawa kong paraan is meron akong suot na Under Armour sa loob. So I have 3 layers of clothing na suot ngayon. So meron akong suot na yung Under Armour, yung long sleeves at saka yung leggings. Ano yun, buo yun, coverage yun. Tapos may suot akong yung t-shirt ko mismo. May suot akong hoodie jacket, at merong suot akong manipis na jogging pants. Yun yung second layer. And then itong third layer, yung safety pants saka yung riding jacket. Kaya ko ginawa yun dahil yun, it gives me the chance to survive a slide. Dahil ang mauubos muna yung outer layer, yung jacket saka yung pants. Tapos kapag inaabot niyo yung jogging pants saka yung hoodie sa loob, mauubos yun. Tapos yung Under Armour, tapos saka pala nga abutin yung balat ko. So mangyayari lang yun kapag ang aking ginawang semplang ay high speed slide. Ayan. So wag tayong magmabilis. Kung sakasakali naman na ang riding gear ko ay leather, then all I have to wear is yung dry fit Under Armour para hindi naman ako pawisan sa loob. And then yung leather riding suit, may mapatupis man yan o mapatupis man yan or one piece riding suit. Ayun. Ngayon, pag pinag-usapan kasi natin yung ride for dress for the slide, maraming hindi nakakaunawa niyan. Kasi sila ay dressing for the ride. Ngayon, kung ang pag-uusapan naman natin is ride lang talaga, let's say sabihin natin na hindi sumesemplang. Ayan. Wala sa bokabularyo ng mundo ang semplang, ang sliding. Then sa tingin ko, you can actually wear whatever you want to wear sa pagra-ride. Pwede kang mag-bikini, pwede kang mag-two-piece, pwede kang maghubad eh. Wala kang suot. Kung ang pag-uusapan lang talaga is dressing for the ride, hindi naman kasi yun ang hindi yun ang scenario. We should dress for the slide. Kasi yung ride naman wala namang mangyayari doon, naka-ride lang tayo eh. Pero pag nag-slide na, doon merong factors for safety. Ayan. Abrasion nga, yun nga, yung nauubos
ang balat. Paano kung hindi tigilan ang balat, umabot hanggang laman saka buto? O yun ang masakit dun. Now, napakaraming options sa market kung paano ka makakakuha ng mga riding gear na you can use to dress for the slide. Ang tanungin mo sa sarili mo ngayon is ganito na lang para makapili ka. Tingnan mo yung suot mo ngayon sa pagra-ride at itanong mo sa sarili mo, kapag ba ako bumagsak, ilagay na natin sa 100 kph kasi lalong lalo na, 'di ba, ang mga big bikes. Yan. Ang tingin nila ang minimum speed ng big bike is 100 kph. O yan, ilagay na natin. Kapag ba ako ay tumumba at nag-slide sa takbong 100 kilometers per hour, yung suot ko ba ay mapoproteksyonan ako sa slide? Hindi ba siya mauubos? Ayan, yun ang tanungin nyo. Ngayon, pag ang sagot ay oo, may protection, then okay ka na, safe ka na. Pero kung ang sagot ay hindi, o hindi mo alam ang sagot, ibig sabihin hindi appropriate yung suot mo. You are not dressed for the slide. Katulad nga ngayon, yung binigay ko example sa inyo kanina, di ba? Itong Benkia riding jacket, kung ito lang ang suot ko, hindi siya dressed for the slide. Kasi mesh jacket lang siya at konti lang yung protection nito. Baka hanggang 40 to 60 kph lang talaga ito makakaprotekta sa akin eh. Pero dahil nag-add ako ng extra layer underneath the jacket, 2 layer pa, diba, na sasabihin ng iba napaka overkill naman yan, 3 layers ang suot mo. Yun yung paraan ko para makapag-dress for the slide eh. Kasi hindi naman ako makabili ng leather riding jacket or leather riding pants. Sa tunay, ito, alam kong hindi kayo maniniwala, pero kahit summer, kung meron lang akong leather riding gear, yun ang susuotin ko. Leather all the way. Kasi yun talaga ang dress for the slide. Kasi kaya naman inimbento ang leather riding gear eh. Kasi yung kanyang anti-abrasion characteristics. So yung mga nakikita natin ngayon ng mga big bike riders, tingnan nyo yung mga suot nila, mga nakapormadong riding jersey, mga sublimated riding gear na kung ano-ano pang pagkamamahal, tigi 1,000 mahigit, 2,000 mahigit. May mga branding, may mga tatak, may mga colorway, may mga graphics at design. Yung mga riding jerseys na yan, tanungin nyo nga sa sarili nyo, ililigtas ka ba yan sa slide? Dress for the slide ba yan? Tapos ang ipapagmalaki nila, may padding naman eh. Yung padding para yun sa impact, hindi yun para sa slide. Believe it or not, yung padding na yun, impact protection yun, armor yun. Pero yung slide, kasi sasabihin ng iba, bakit yung iba, yung knee sliders, elbow sliders, yun talaga, mga sliders yun. Kasi ini-expect na ilalapat mo yun dahil nangangarera yung tao eh. For street riding, ito ang tanong, kapag ba sumemplang ka, alam mo ba kung anong tatama sa katawan mo? Sige nga, masisigurado mo ba na kaya mong kontrolin kung ano yung gagasgas sa karsada? O kaliwang pisngi lang, kaliwang pisngi, kasi ito yung pangit kong angulo. Yun lang ba yun? Kaya nyo ba? Hindi, di ba? Hindi nyo kayang masigurado kung anong tatama sa karsada. Kaya yung mga padding na yun, hindi yung pwedeng sabihin anti-slide yun or dress for the slide yun. Padding lang yun, for impact protection yun. Eto pa, tungkol sa padding, alam nyo ba na yung padding na yan ay wala yung epekto kapag ang suot nyong riding jersey ay maluwag? Kasi yung mga padding na yan, they should stay in place during impact. Kapag upon impact tumama yung riding jerseys nyo, tapos gumalaw yung armor,
Masisigurado nyo na bang hindi pa kayo gugulong, hindi kayo tatambling pa ng isa't dalawa pa? Ayun ang problema dyan, diba? Yan ang problema dyan. Masyado nating inuuna ang aesthetics at ang forma. Yung mga riding jerseys nyo, walang kwenta yan. Walang protection na mabibigay yan. Bakit? Unang-una, sabi ko kanina, di ba? Wala siyang anti-slide. Mauubos agad yan. Baka milliseconds lang yan. Ubos yan. Gas-gas yan. Longganisa yung balat nyo. Pangalawa, yung mga padding niyan, wala namang silbi yan eh. Dahil kalimitan sa mga bumibili ng riding jersey, ang binibiling size ay yung maluwag. Kasi inuuna yung inuuna yung forma, inuuna yung convenience saka comfort, hindi yung safety. Eh di walang silbi yung padding kasi gumagalaw. O eh di walang silbi yung jersey. Pamporma lang talaga siya. Na ako, aminin ko, meron ako riding jerseys. Dami kong riding jerseys. 10 aparador ang riding jerseys ko eh. Lahat ng brand meron akong riding jerseys. Hindi, joke lang. Wala akong riding jersey. Pero kung may riding jersey ako, susuotin ko yon as the second layer. Tapos saka ako magta third layer na riding jacket. Or kung meron akong leather jacket, then yung pang ilalim ko is yung riding jersey, yung first layer. Second layer is yung riding jacket, yung leather riding jacket. So yung riding jersey, kapag nasa ride, nasa ilalim dapat yan nung protector mo. Tapos pagkatapos ng ride, saka mo hubarin ngayon yung jacket mo para maipagyabang mo na meron kang riding jersey. Kasi inuuna mo yabang, di ba? Tsaka pagpapakul, pagpapastig, pagiging malakas, pagiging idol. Ayan, pagdating sa tambay at magyayabangan na kayo, saka mo hubarin yung jacket mo para ipagyabang na may riding jersey ka. Pero yung riding jersey as it is, walang silbi yan. Riding pants naman, di ba? Ako, 3 layer ang suot ko ngayon sa paa ko kasi nga yung safety pants ko, wala siyang anti-abrasion. Wala siyang anti-slide. Mauubo siya, magagasgas siya. So meron akong first layer, second layer protection. At ito, kita nyo naman, ang pinili kong ride medyo mabagal. Takbong 40 kph, kayang-kaya yan ang safety pants ko. May padding, oo, for impact protection. Pero yung mga yon, yung mga nabibili ngayon ng mga riding jeans, kalimitan sa mga riding jeans eh wala namang Kevlar protection. Ano yung Kevlar? Yun yung anti-abrasion component. Kasi kung riding jeans lang yan na meron lang knee padding at hip padding, wala rin silbi yan. Hindi yan dress for the slide. Eh bakit? Walang magagawa yung jeans na yan. Yung jeans na yan, milliseconds din lang yan, ubos yan. Mas maganda kung merong Kevlar lining yung riding jeans natin. Kasi yung Kevlar na yon, yun ang magiging resistant to the slide. Matagal maubos yun. At merong mga riding jeans na rated for high speed kasi makapal yung kanilang Kevlar lining. At ang isa pa, tulad sa padding, yung mga riding jeans natin na may mga padding pero maluwag naman sa atin, wala rin silbi yun. Again, kapag nakapadding tayo sa ating mga riding jeans at riding jacket, kapag meron tayong mga padding, make sure na yung ating jeans at jacket or pants and jacket ay fit na fit sa atin kasi wala yung silbi kapag yan yung maluwag. Kailangan pag tumama yan at inabsorb ang impact, it stays in place, yung mga padding na yun tsaka yung armor. Riding shoes, ayan. So yung mga riding shoes, madami na rin ako nakitang video, ubos siya ng ubos.
lalo na yung mga sneakers lang, mga sneakers type, wala kayong aasahan sa slide. Ubos siya ng ubos. Minsan pa nga pumuputok yan eh. Pag sumabit yung mga may swelas, yung sa dulo ng swelas, sumasabog yung mga sapatos na yan eh. Maganda talaga is riding boots. In terms of sliding, mas maganda yung material ng tunay na riding boots to protect you for the slide, from the slide. And yan, guilty ako ngayon dyan kasi sira yung riding boots ko. Ang suot ko ngayon is yung training shoes ko. Walang protection ngayon yung paa ko. Sad to say, aminado ako. Hindi pa rin ako makabili. Wala pa rin budget. And then itong gloves ko, okay naman ito. May palm sliders naman siya. May anti-slide naman kahit peking leather yung material na. Pero na-testing ko na yung slides niya. Okay naman. Yun nga lang, ang isa kong kamay walang gloves kasi hindi magkasya sa daliri ko. Nakasplint pa kasi. O meron magsasabi dyan, di gumamit ka ng mas malaking gloves. Actually pangit yun. Again, hindi effective ang riding gears kapag yan maluwag. So kung pipili ka ng maluwag na riding gloves, para ka na rin walang gloves nun. Kasi hindi ka mapoprotektahan ng maluwag na riding gear. For the helmet, saka na natin pag-usapan yan. Pili tayo, gawa tayo ng video para lang talaga sa helmet. Actually marami na rin ako nagawang video para sa helmet. So yun na lang muna uli. Okay, let's dress for the slide. Ang paghandaan natin, kaya tayo nagfu-full gear para dun sa slide, hindi para sa ride, hindi para pumorma. Walang kwenta yung forma na yan. Hindi kayo liligtas ng forma. Walang silbi ang aesthetics. Dress for the slide. Wear proper and complete gear all the time, all the ride. Kahit pa naka-scooter ka, yan pa ang isang problema natin mga Pilipino. Inuuna ang yabang at saka ang pagpapakul, saka yung mga jahe, baduy, nahihiya kasi daw naka-scooter tas naka-full gear. No, kahit pa scooter yan dala nyo, kahit pa underbone yan, I still recommend all the gear, all the time, at God. Kayo din, marami ata kayong pera pampa-surgery, pampa-opera, pampa-hospital eh. Marami ata kayong pampalibing eh. O di kayo, may insurance na ba kayo? Life insurance, accident insurance, health insurance, meron ba kayo nun? Wala, ay patay kayo. Pag kayo sumemplang, nagasgas kayo, nabalian, na longganisa balat nyo, saan kayo kukuha ng panggastos? Di mangungutang pamilya nyo. Saan kayo kukuha ng pampagamot ng baling buto? Wala, di ba? Ay nako, wala na nga kayong pakundangan sa safety, wala pa kayong insurance. Taas yung pamatindi, wala kayong knowledge, wala kayong skills, wala kayong attitude for riding. Huwag na kayong mag-ride, pampasikip lang kayo sa daan. Ay nako, sarap mag-ride ng maluwag eh, kesa sa puro kamote man. Ito last na bago ko i-close yung video. So ano ba yung connection ng riding gear sa pagiging kamote? Itanong mo na lang sa isipin mo na lang, kung ang isang rider hindi mo makuhang yung mindset niya, isipin yung safety ng kanyang riding, paano mo maaasahan na iisipin niya yung safety ng kanyang mismong skills sa riding, kung mismong yung para sa sarili niya, yung mindset niya wala para sa sarili niyang safety, hindi niya iniisip. Di malamang ang mindset niyan kamote yan. Alright, anyway. Baka bigla naging rant yung vlog ko ngayon. Thank you so much for watching. I'll see you on another video. This is Man Cannot Ride.